Matapos pumanaw ang kanyang ama, sa pilitan siyang pinalayas ng kanyang madrasta mula sa bahay na kanyang kinalakihan. Walang pera, walang matutuluyan, wala siyang ibang pagpipilian kundi manirahan sa isang abandonadong bahay sa paanan ng bundok, isang lugar na iniiwasan ng lahat. Ngunit sa unang gabi pa lamang niya roon, nakarinig siya ng isang kakaibang tunog mula sa ilalim ng sahig. Sa una, inakala niyang guni-guni lang niya ito hanggang sa siya na mismo ang nagbukas nito at natuklasan ang isang lihim na matagal nang nakabaon. Isang lihim na hindi lang babago sa kanyang buhay, kundi magiging dahilan din para hanapin siya ng taong nagpalaya sa kanya. Nang hapong iyon, bumuhos ang ulan. Hindi ito malakas na buhos, kundi isang ambon na walang tigil, sapat para magdulot ng lamig at bigat sa pakiramdam. Ang daan ng lupa sa harap ng bahay ay puno ng maliliit na sanaw na sumasalamin sa mahinang dilaw na ilaw mula sa bakuran. Nakatayo si Maya sa harap ng luma nilang gate na bakal. Mahigpit na yakap ang kanyang kupas na backpack. Dala-dala niya sa kanyang balikat ang lahat ng natitira sa kanya. Ilang pirasong damit, iilang dokumento, at isang pakiramdam ng kawalan na hindi niya masabi kung ano. Sa loob, kasasara lang ng pintong kahoy. Walang ingay, walang tawag. Tanging ang tuyo at tiyak na tunog ng pagsasara na parang isang tuldok sa dulo ng pangungusap. Nanatiling nakatayo si Maya. Nababasa ng ulan ang kanyang buhok. Dahan-dahang tumatagos sa kanyang damit at nagdudulot ng ginaw. Ngunit hindi siya gumalaw. Nakatitig pa rin siya sa pintong iyon na para bang kung titingnan niya ito ng matagal, muli itong bubukas. Ngunit hindi ito bumukas. Hindi ka ba papasok, Hija? Isang boses ng kapitbahay ang narinig niya mula sa likuran. Lumingon si Maya, si Aling Nita pala, na nakatira ilang bahay ang layo. May hawak na lumang payong. Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Pilit nang ngumiti. Hindi na po siguro. Tiningnan siya ni Aling Nita. May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata, na parang may gusto pang itanong, ngunit pinili na lang manahimik. Sa maliit na bayang ito, alam ng lahat kung kailan dapat magtanong at kung kailan dapat manahimik. Umuulan na. Kung saan ka man pupunta, umalis ka na. Tumango si Maya. Opo. Tumalikod siya. Mabagal ang mga hakbang na parang bawat isa ay mas mabigat kaysa karaniwan. Ang kanyang mga tsinelas na plastik ay puno ng putik. Lumilikha ng malagkit na tunog sa bawat yapak. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, hindi na siya maaaring bumalik. Nagsimula ang lahat 3 araw na ang nakalipas. Ang araw na iniuwi ang kanyang ama, si Mang Ramon. Sa isang ambulansya na hindi na humihinga. Isang tanghaling tirik ang araw. Ang init ng Hulyo sa probinsya ay parang apoy na bumubuhos sa bawat bubong, sa bawat bukirin. Malinaw pa sa alaala ni Maya, ang sandaling natanggap niya, ang tawag. Maya, anak, ang tatay mo. Nanginginig at putol-putol ang boses sa kabilang linya. Wala na ang tatay mo. Hindi siya naniwala. Hindi dahil sa inaakala niyang biro ito, kundi dahil hindi niya maintindihan. Masyadong may bilis ang balita, biglaan, na para bang may pumindot ng switch sa buhay niya. Nang hapong iyon, umuwi siya. Ang bahay na tinirhan niya mula pagkabata ay ganoon pa rin. Ang lumang bubong, ang mga puno ng nyug sa harap ng bakuran, ang upuang kahoy kung saan madalas umupo ang kanyang ama tuwing gabi. Isa lang ang wala na, ang kanyang ama. Ang lalaking matipid magsalita, na laging nakayuko sa trabaho, bihirang magpakita ng pagmamahal, ngunit siyang taong inakala ni Maya na laging nariyan. Magpakailanman, nakatayo si Maya sa harap ng larawan ng kanyang ama. Tuyo ang kanyang mga mata. Hindi siya umiyak. Hindi dahil hindi siya nasasaktan,
kundi dahil napakalaki ng sakit na hindi niya alam kung paano ito ilalabas. Naging tahimik ang burol. Kakaunti ang dumating. Karamihan ay malalayong kamag-anak at mga kapitbahay. Bawat isa ay nagsabi ng ilang pamilyar na salita ng pakikiramay bago nagmamadaling umalis. Tahimik na nakatayo si Maya sa tabi ng kabaong. Sa kabilang dako, si Elena, ang pangalawang asawa ng kanyang ama, ay nakasuot ng puting damit panluksa. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bahid ng anumang pighati. Nakikipag-usap siya sa iba't ibang tao at paminsan-minsan ay sumusulyap kay Maya ng may malamig na tingin. Sanay na si Maya sa tinging iyon. Mula nang pumasok si Elena sa bahay na ito noong 14 anyos pa lang si Maya, sinubukan niya. Tinawag niya itong nanay. Sinubukang gawin ang lahat para masiyahan ito. Ngunit unti-unti, naintindihan niyang may mga taong kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka ituturing na pamilya. At isa si Elena sa kanila. Noong hapon ng ikalawang araw pagkatapos ng libing, nang makaalis na ang mga huling bisita, naging kakaiba ang katahimikan sa bahay. Nag-aayos si Maya sa kusina nang marinig niya ang isang tawag. Maya, lumingon siya. Nakatayo si Elena sa may pintuan, may hawak na mga papel. Halika rito. Hindi mataas ang boses nito, ngunit sapat ang lamig para hindi mo gustuhing sumuway. Lumabas si Maya papunta sa sala. Ipinatong ni Elena ang mga papel sa mesa. Tingnan mo. Kinuha ito ni Maya. Papeles ng bahay. Pangalan ng may-ari. Elena Cruz. Natigilan si Maya. Ano po to? Nasa pangalan ko na ang bahay na to 2 taon na ang nakalipas. Sabi ni Elena sa isang tonong walang emosyon. Inilipat na ito sa pangalan ko ng tatay mo. Tiningnan ni Maya si Elena. Wala pong sinabi sa akin si tatay. Hindi niya kailangang sabihin sa'yo. Ang pangungusap na yon, pagamat mahina, ay matalim. Hinigpitan ni Maya ang hawak sa papel. Kung ganoon, saan po ako titira? Yama. Tiningnan siya ni Elena. Ang mga mata nito'y walang anumang emosyon. Hindi ko na yan problema. Para bang nagyelo ang hangin sa silid. Binuksan ni Maya ang kanyang bibig para may sabihin. Ngunit walang salitang lumabas. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Pagkatapos, nagsalita si Elena na parang nag-aanunsyo lang ng isang ordinaryong bagay. Pwede kang manatili ng ilang araw kung gusto mo. Pero mula ngayon, sagot mo na ang lahat ng gastos mo. Tiningnan siya ni Maya. Ang ibig niyo pong sabihin, pagkain mo, kuryente, tubig. Wala akong obligasyong buhayin ka. Nakatayo lang doon si Maya. Pakiramdam niya ay may kung anong gumuho sa loob niya. Anak po ako ni tatay. Mahinang tumawa si Elena. Isang tawang walang saya. Sa tingin mo ba? Natigilan si Maya. Lumapit si Elena. Ibinaba ang boses. Sigurado ka bang tunay kang anak niya? Ang mga salitang iyon ay parang isang saksak. Hindi kailangan ng malakas na boses. Hindi kailangan ng paliwanag. Ngunit sapat na para manakit. Nanatiling nakatayo si Maya. Hindi tumutol. Hindi umiyak. Hindi na lang nagsalita. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon totoo. Ngunit hindi kailangan ni Elena ng katotohanan. Kailangan lang niya ng tamang salita sa tamang pagkakataon. Nang gabing iyon nakahiga si Maya sa kanyang pamilyar na kama. Ngunit pakiramdam niya'y nag-iba na ang lahat. Ang silid na ito, na dati kanyang kanlungan, ay hindi na. Tumingin siya sa kisame, nakikinig sa pagpatak ng ulan. Bawat patak, mabagal at mabigat. Siguro, dapat na akong umalis. Ang isipang iyon ay dumating at nanatili. Hindi maingay, ngunit malinaw. Kinabukasan, maagang gumising si Maya. Hindi siya nagsalita.
Basta't tahimik na tiniklop ang kanyang mga damit at inilagay sa backpack. Hindi siya kumuha ng marami, mga kailangan lang, na para bang alam niyang hindi na siya babalik. Paglabas niya ng kwarto, nakaupo si Elena sa sala, umiinom ng tsaa. Nagkatinginan sila, 1 segundo, 2 segundo, bago umiwas ng tingin si Elena. Hindi nagtanong, hindi pumigil, walang sinabi. Tumayo si Maya sandali, pagkatapos ay bahagyang yumuko. Hindi dahil sa respeto, kundi para magwakas. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay. At ngayon, nakatayo siya sa harap ng gate, sa ilalim ng ulan. Mag-isa. Walang tahanan, walang pamilya. Walang alam kung ano ang mangyayari bukas. Huminga ng malalim si Maya at nagsimulang maglakad. Hindi niya alam na makalipas lang ang ilang araw, isang tawag ang darating. Isang tawag na magdadala sa kanya sa isang di pamilyar na lugar. Isang pirasong lupa na walang may gusto. Isang sirasirang bahay at isang lihim na nakabaon sa ilalim ng sahig. Isang bagay na tuluyang magpapabago sa kanyang buhay. 3 araw bago tumayo si Maya sa ilalim ng ulan sa labas ng gate. Naroon pa ang lahat. Buo sa paraang pinaniniwalaan niyang hinding-hindi magbabago. Ang maliit na bahay na may lumang bubong. Ang mga pader na kumupas na sa paglipas ng panahon. At ang bakuran sa harap kung saan umuupo ang kanyang ama tuwing hapon. Tahimik na umiinom ng tsaa. Ganoon pa rin ang lahat. Maliban sa isang bagay. Wala na ang taong dating umuupo roon. Noong umaga ng libing, tirik na tirik ang araw. Ang init ng tag-araw sa probinsya ay hindi malumanay. Bumubuhos ito na parang nakakapasong apoy na nagpapabigat sa hangin. Ang mga nakikipaglamay ay nakatayo sa ilalim ng silong. Walang tigil ang pagpaypay. Butil-butil ang pawis sa kanilang mga noo. Nakatayo si Maya sa tabi ng kabaong, nakasuot ng simpleng puting damit panluksa. Ang buhok niya ay maayos na nakatali. Ang mukha ay maputla, ngunit kalmado sa isang kakaibang paraan. Lumapit ang isang tiyahin at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Hija, magpakatatag ka. Lahat naman tayo, doon din ang punta. Tumango si Maya. Opo, isang salita lang. Maikli, sapat, para bawiin ng tiyahin ang kamay at umalis. Ayaw niyang magsalita ng marami at hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ay nangyari na parang isang pelikulang naka-slow motion. May dumarating, may umaalis. Paminsan-minsan ay may maririnig na hikbi na agad ding nawawala. Ngunit sa lahat ng ingay na iyon, ang pinakanakapukaw sa atensyon ni Maya ay ang katahimikan ng isang tao, si Elena. Nakatayo ito sa isang sulok. Kausap ang ilang malalayong kamag-anak. Pantay ang kanyang boses. At ang mukha ay hindi nagpapakita ng labis na emosyon. Paminsan-minsan, inaayos niya ang kanyang puting belo bago magpatuloy sa pakikipag-usap. Na para bang isa lang itong ordinaryong pagtitipon. Matagal siyang tiningnan ni Maya. Hindi para sisihin, kundi para intindihin. Pero hindi niya maintindihan. Pagsapit ng tanghali, nang ilabas na ang kabaong sa bakuran para ihatid sa huling hantungan. Saka lang lumapit si Maya. Tumayo siya sa harap ng larawan ng kanyang ama. Ang lalaki sa larawan ay nakatingin ng diretso sa kamera. Payapa ang mga mata. Kuha iyon ilang taon na ang nakalipas, noong malakas pa siya. Matagal na tiningnan ito ni Maya. Tatay, bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang boses na lumabas. Inakala niyang darating ang araw na mag-uusap sila ng kanyang ama. Sasabihin ang mga bagay na hindi pa nasasabi. Pero hindi na dumating ang araw na iyon. Isang lalaki sa tabi niya, ang marahang nagsalita. Oras na, Hija! Tumango si Maya. Umatras siya para magbigay daan. Binuhat ang kabaong. Ang tunog ng instrumentong panglibing ay umalingaw-ngaw, mahaba, at malungkot. Naglakad si Maya sa likuran. Mabagal ang mga hakbang.
Hindi siya umiyak, hindi dahil hindi siya nasasaktan, kundi dahil ang sakit ay walang mapaglabasan. Nang hapong iyon, matapos ang lahat, unti-unting nagsiuwian ang mga tao. Bumalik ang bahay sa katahimikan, ngunit hindi ito kapayapaan, kundi isang malaking kawalan. Umupo si Maya sa hagdanan, nakatingin sa bakuran. Ang lupa ay may mga bakas pa ng paa ng mga taong kakaalis lang. Mga magugulong marka na nagpapatunay na maraming tao ang naroon kanina. Ngayon, wala na. Narinig niya ang mga yabag sa likuran. Maya, lumingon siya. Nakatayo si Elena sa may pintuan. May hawak na mga papel. Tapos ka na bang maglinis? Maraahang tumango si Maya. Opo, sandali lang po. Halika rito. Hindi malakas ang boses nito, pero tiyak. Tumayo si Maya at pumasok. Amoy insenso pa rin ang sala. Sa mesa, ang larawan ng kanyang ama ay nasa gitna ng dalawang kandilang halos ubos na. Umupo si Elena sa silya, ipinatong ang mga papel sa mesa. Umupo ka. Hindi umupo si Maya. Tumayo siya sa tapat nito, nakababa ang mga kamay. Sinulyapan siya ni Elena, pero hindi na ito pinansin. Itinulak nito ang mga papel palapit kay Maya. Tingnan mo, kinuha ni Maya ang makakapal na papel na may pulang selyo. Tiningnan niya ang ilang linya at huminto. Pangalan ng kasalukuyang may-ari, Elena Cruz. Address, ang mismong bahay na ito. Tumingala siya. Ano po ito? Sumandal si Elena sa upuan. Inilipat na sa pangalan ko ng tatay mo ang bahay na ito. 2 taon na ang nakalipas. Marahang hinigpitan ni Maya ang hawak sa papel. Wala po siyang sinabi sa akin tungkol dito. Hindi niya kailangang sabihin sa'yo. Mabilis at malamig ang sagot. Nanahimik si Maya. Muli niyang tiningnan ang papel. Umaasang nagkamali siya ng basa. Pero hindi. Malinaw ang lahat. Ang selyo ng notaryo, ang pirma, ang petsa. Walang mali. Isang mahabang katahimikan. Huminga ng malalim si Maya. Kung ganun, saan po ako titira? Ang tanong ay lumabas na mahina, ngunit malinaw. Tiningnan siya ni Elena. Ang mga mata nito'y hindi galit. Hindi rin naaawa. Blanko lang. Hindi ko na yan problema. Nanatiling nakatayo si Maya. Dito po ako nakatira. Noon yun, pantay pa rin ang boses ni Elena. Pero ngayon, iba na ang lahat. Kinagat ni Maya ang labi. Hindi po gugustuhin ni tatay to. Mahinang ngumisi si Elena, isang ngising sapat na para lumamig ang hangin. Sa tingin mo ba, ganun mo siya kakilala? Hindi sumagot si Maya. Dahil hindi siya sigurado. Matipid magsalita ang kanyang ama. Hindi ito nagpapakita ng pagmamahal sa paraang madali niyang maiintindihan. Ngunit sa lahat ng taon na magkasama sila, lagi siyang naniwala na anak siya nito. Ang paniniwalang iyon ay hindi kailanman nag-alinlangan hanggang ngayon. Tumayo si Elena, umikot ito sa mesa at huminto malapit kay Maya. Wala pang 1 metro ang pagitan nila. Ilang taon ka na? Hindi naintindihan ni Maya ang tanong, pero sumagot pa rin. 27 po. Kung ganon, sapat na ang edad mo para alagaan ang sarili mo. Kinuyom ni Maya ang kamao. Wala po akong hinihiling na marami. Isang lugar lang na matutuluyan. Tiningnan siya ng diretso ni Elena. Pwede kang manatili ng ilang araw. Bahagyang nakahinga si Maya. Ngunit bago pa man siya gumaan, nagpatuloy ito. Pero mula ngayon, sagot mo na ang lahat ng gastos mo. Natigilan si Maya. Ang ibig niyo pong sabihin, pagkain, kuryente, tubig. Diniinan ni Elena ang bawat salita. Wala akong obligasyong buhayin ka. Naging mabigat ang hangin sa silid. Naramdaman ni Maya na nanuyo ang kanyang lalamunan. Anak po ako ni tatay.
Halos hindi sinasadyang lumabas ang mga salita. Nanahimik si Elena ng isang segundo. Pagkatapos ay itinaas ang ulo at tiningnan si Maya na parang may sinusuri. Sa tingin mo ba? Kumurap si Maya. Lumapit pa ito at ibinaba ang boses. Sigurado ka bang tunay kang anak niya? Hindi malakas ang mga salitang iyon. Ngunit bumagsak ito na parang bato. Tulala si Maya. Ang lahat sa paligid niya ay parang naglaho. Tanging ang mga salitang iyon ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi siya tumutol. Hindi dahil naniwala siya, kundi dahil ayaw niyang gawing isang walang kwentang away ang usapang ito. Tumalikod si Elena. Dapat mo nang pag-isipan ang kinabukasan mo. Naglakad ito papunta sa pinto. Hindi na ito ang lugar mo. Nang gabing iyon, nakahiga si Maya sa kama. Ang pamilyar na silid, kung saan siya natulog ng mahigit 10 taon, ay naging dayuhan. Tumingin siya sa kisame. Ang maliit na bitak sa sulok ay naroon pa rin. Ang lumang electric fan ay mabagal pa ring umiikot. Ganoon pa rin ang lahat. Pero iba na ang pakiramdam. Narinig niya si Elena na may kausap sa telepono sa kabilang kwarto. Mahina ang boses nito, pero sapat para marinig ni Maya ang ilang salita. Oo, ayos na ang lahat ng papeles. Walang hawak ang batang yun. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung sino ang kausap nito. Pero isa lang ang naintindihan niya. Hindi na siya kabilang sa lugar na ito. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Bawat patak, mahina, ngunit walang tigil. Hinila ni Maya ang kumot, pero hindi siya nainitan. Humarap siya sa pader. Sa kanyang isipan, iisa lang ang naiwan. Kailangan kong umalis. Hindi dahil pinalayas siya, kundi dahil wala nang saysay ang manatili. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Walang sinabi. Walang tinanong. Walang inasahan. Tahimik lang na tiniklop ang kanyang mga damit at inilagay sa backpack. Tiningnan niya ang silid sa huling pagkakataon at tumalikod. Ilang oras ang lumipas. Nakatayo na siya sa harap ng gate. Sa ilalim ng ulan, mag-isa. Hindi niya alam na isang tawag lang ang paparating na magdadala sa kanya sa isang lugar na ibang-iba. Isang lugar na sinasabi ng lahat na walang halaga. Ngunit nagtatago ng isang bagay na maaaring magbago ng kanyang buong buhay. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Maya. Hindi dahil sapat na ang tulog niya, kundi dahil halos hindi siya nakatulog. Buong gabi siyang nakaharap sa pader, nakikinig sa walang tigil na patak ng ulan sa bubong. Ang mga iniisip niya ay hindi tumitigil. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Ang mga salita ni Elena ay naroon pa rin. Hindi na ito ang lugar mo. Minulat ni Maya ang kanyang mga mata at tumingin sa kisame. Ang mahinang liwanag mula sa siwang ng bintana ay tumatama sa isang sulok ng kwarto. Pamilyar pa rin ang lahat. Ang lumang aparador na kahoy, ang maliit na study table, ang notebook na naiwan niya sa mesa ilang araw na ang nakalipas. Pero iba na ang pakiramdam. Bumangon siya. Hindi nagmamadali. Hindi rin mabagal. Ginawa lang ang bawat gawain ng tahimik. Binuksan ni Maya ang aparador. Kumuha ng ilang damit. Hindi marami. Ayaw niyang magdala ng masyadong maraming bagay. Hindi rin niya alam kung saan siya pupunta para kailanganin ang mga ito. Maingat niyang tiniklop ang bawat damit. Inilagay sa backpack. Nang mahawakan niya ang isang lumang jacket, regalo ng kanyang ama ilang taon na ang nakalipas. Huminto siya sandali. Marahan niyang hinigpitan ang hawak dito bago binitawan, tiniklop, at inilagay sa loob. Paglabas ni Maya ng kwarto, tahimik pa rin ang bahay. Walang nagsasalita. Walang tunog ng TV. Tanging ang mabagal at umuugong na electric fan. Nakaupo si Elena sa sala. Nasa mesa ang isang takore.
at isang tasang may bahagyang usok pa. Nakita niya si Maya, pero walang sinabi. Tumayo si Maya roon ng 1 segundo, 2 segundo, bago nagpatuloy. Dumiretso siya sa kusina, binuksan ang gripo, at naghilamos. Mga pamilyar na kilos na ginagawa niya tuwing umaga. Pero ngayon, lahat ay may ibang pakiramdam. Na para bang ginagawa niya ang mga ito sa huling pagkakataon. Bumalik si Maya sa sala. Nandoon pa rin si Elena, hawak ang tasa ng tsaa. Huminto si Maya. Aalis na po ako. Hindi malakas ang boses niya, hindi nanginginig. Simpleng pahayag lang. Hindi tumingala si Elena. Sige, isang salita. Walang dagdag. Marahang tumango si Maya. Kahit hindi ito nakatingin. Tumalikod siya. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin ang pumasok. Hindi pa tumitila ang ulan. Hindi malakas, pero sapat para mabasa ang damit sa loob lang ng ilang minuto. Lumabas si Maya sa bakuran. Ang kanyang tsinelas ay lumubog sa basang lupa. Lumilikha ng malagkit na tunog. Hindi siya lumingon. Hindi tumingin. Hindi nag-atubili. Ang daan sa harap ng bahay ay ganoon pa rin. Mga puno sa magkabilang gilid. Mabababang bahay. Ilang taong papunta sa palengke. Ilang pares ng mata ang sumunod sa kanya. Walang nagtanong. Pero lahat ay nakakaintindi. Sa maliliit na lugar na tulad nito, mabilis kumalat ang balita. Hinigpitan ni Maya ang hawak sa strap ng kanyang backpack. Binilisan niya ang lakad. Hindi dahil nagmamadali, kundi dahil ayaw niyang huminto. Ang bahay ni Rina ay nasa dulo ng isang maliit na eskinita. Mga 10 minutong lakad mula sa bahay ni Maya. Pagdating niya, sarado pa ang pinto. Tumayo siya sandali bago kumatok ng marahan. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Medyo mas malakas. May narinig siyang kaluskos sa loob. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Rina. Magulo pa ang buhok. Antok pa ang mga mata. Tiningnan ni Rina ang backpack sa balikat ni Maya. Tapos ang basang mukha nito. Anong nangyari? Kinagat ni Maya ang labi. Pwede bang makituloy muna ng ilang araw? Hindi na nagtanong si Rina. Pinalaki lang niya ang bukas ng pinto. Pasok. Maliit at masikip ang bahay, pero mainit ang pakiramdam. May amoy ng gatas at gamot sa hangin. Ang anak ni Rina ay nasa duyan. Hindi mapakali ang tulog. Paminsan-minsan ay gumagalaw. Inilapag ni Maya ang backpack sa isang sulok. Salamat. Umiling si Rina. Wala ayon. Upo ka. Gagawa ako ng tsaa. Umuupo si Maya sa isang upuang plastik. Malamig pa rin ang kanyang mga kamay. Bumalik si Rina at naglagay ng isang basong maligamgam na tubig sa harap niya. Anong nangyari sa inyo? Tumingin si Maya sa baso bago nagsalita. Umalis na ako. Nanahimik si Rina. Anong ginawa niya? Marahang umiling si Maya. Wala siyang kailangang gawin. Mapait siyang ngumiti. Sapat na ang ilang salita. Dumaan ang mga sumunod na araw ng mabagal. Nagsimulang magtrabaho si Maya sa botika kasama si Rina. Hindi mahirap ang trabaho, pero nakakapagod. Buong araw siyang nakatayo. Nagsusulat ng reseta, kumukuha ng gamot, nagkukuwenta. Sa gabi, tinutulungan niya si Rina sa pag-aalaga ng anak nito. Madalas umiyak ang sanggol sa gabi. May mga gabing ilang oras lang ang tulog ni Maya. Pero hindi siya nagreklamo. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil wala siyang ibang pagpipilian. Isang gabi, nang mahimbing na ang tulog ng sanggol, umupo si Rina sa tabi ni Maya. Ganito ka na lang ba palagi? Hindi agad sumagot si Maya. Tumingin siya sa bintana. Tumila na ang ulan. Basa ang kalsada. Sumasalamin ang mga ilaw sa ibabaw nito. Hindi ko alam. Bumuntong hininga si Rina. Bakit hindi mo subukan sa syudad? Umiling si Maya. Wala akong kakilala. Dito ba? Sinong kakilala mo? Nanahimik si Maya. Nagpatuloy si Rina.
Hindi ka pwedeng manatili dito habang buhay. Tumango si Maya. Alam ko, isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Maya ng napakahina. Minsan, naisip kong pumunta sa isang lugar na napakalayo. Tiningnan siya ni Rina. Gaano kalayo? Hindi sumagot si Maya. Dahil kahit siya, hindi niya alam. Nang gabing iyon natulog si Maya. Nakahiga siya sa manipis na kutsyon. Nakatingin sa kisame. Bumalik ang mga iniisip niya. Ngayon, mas malinaw. Manatili o umalis. Kung mananatili, magpapatuloy siyang mabuhay ng ganito. Kung aalis, hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Pero kahit papaano, iyon ay isang pagkakataon. Ipinikit ni Maya ang mga mata, huminga ng malalim, at bumuga. Siguro, dapat na akong umalis. Kinabukasan, habang nakatayo si Maya sa likod ng counter ng botika, inaayos ang mga kahon ng gamot. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siya ng isang segundo bago sinagot. Hello? Boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nasa kabilang linya. Kayo po ba si Miss Maya? Opo, ako nga po. Tumatawag po ako mula sa opisina ng notaryo publiko sa munisipyo. Natigilan si Maya. Mayroon pong inheritance claim na may kinalaman sa inyo. Bumilis ang tibok ng puso niya. Maaari po ba kayong pumunta rito sa munisipyo ngayon o bukas? Hinigpitan ni Maya ang hawak sa telepono. Inheritance po. Opo, sagot ng lalaki. May kinalaman po kay Ginoong Jose. Kumunot ang noo ni Maya. Pamilyar ang pangalan, pero napakalayo. Ang kanyang lolo, na ilang beses lang niyang nakita sa buong buhay niya. Nariyan pa po kayo? Opo, nariyan pa po. Sige po, pupunta po ako. Natapos ang tawag. Nanatiling nakatayo si Maya. Lumapit si Rina mula sa likuran. Sino yon? Lumingon si Maya. May kakaiba sa kanyang mga mata. May kailangan akong puntahan sa munisipyo. Tiningnan siya ni Rina. At walang meron. Umiling si Maya. Hindi ko pa rin sigurado. Marahan niyang hinigpitan ang hawak sa telepono. Pero baka ito na ang pagkakataon. Hindi alam ni Maya na ang tawag na iyon ang magdadala sa kanya sa isang lugar na walang may gusto. Isang abandonadong lupain, isang lumang bahay, at isang lihim na nakabaon sa loob ng maraming taon. Naghihintay sa tamang taong makakahanap. Kinabukasan, sumakay si Maya sa pinakamaagang biyahe ng bus papuntang munisipyo. Ang bus ay luma. Kupas na ang pintura at mabagal ang takbo sa mga bakubakong kalsada. Ang amoy ng gasolina, lumang leather, at amag ay naghahalo, lumilikha ng pamilyar na amoy na naranasan na niya noon. Umupo si Maya malapit sa bintana. Ang backpack ay nasa kanyang kandungan. Mahigpit na yakap. Hindi siya natulog. Nakatingin lang sa labas. Ang mga palayan, maliliit na bahay, at mga liku-likong daan ng lupa ay dumadaan. Normal ang lahat, na para bang hindi nagbago ang buhay niya. Pero sa loob niya, iba na. Ang tawag kahapon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Mayroon pong inheritance claim na may kinalaman sa inyo. Ang salitang pamana ay parehong banyaga at malabo. Hindi siya nangahas umasa. May natutunan siya sa mga nakaraang araw. Huwag masyadong umasa sa kahit ano. Ang opisina ng notaryo ay nasa sentro ng bayan. Isang dalawang palapag na gusali na hindi kalakihan pero malinis. Tumayo si Maya sa harap ng pinto sandali. Huminga ng malalim at pumasok. Tahimik sa loob. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasalamin ang nakaupo sa likod ng mesa. Nagbabasa ng mga dokumento. Tumingala ito nang makita siya. Ikaw si Maya? Opo. Lumapit si Maya. Umupo ka. Hinila ng lalaki ang isang folder. Apo ka ni Ginoong Jose, tama ba? Tumango si Maya. Opo,
pero hindi ko po siya gaanong nakasama. Tumango ang lalaki na parang hindi iyon mahalaga. Pumanaw si Ginoong Jose ilang buwan na ang nakalipas. Bago siya pumanaw, gumawa siya ng huling habilin. Nanahimik si Maya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuksan ng lalaki ang folder. Sa habilin, nag-iwan siya ng isang ari-arian para sa iyo. Lumunok si Maya. Ano pong ari-arian? Tiningnan siya ng lalaki. Isang pirasong lupa na may kasamang bahay na gawa sa kahoy. Natigilan si Maya. Yun lang, isang pirasong lupa, isang bahay na kahoy, hindi pera, hindi isang bagay na may malinaw na halaga. Lupa lang. Nagpatuloy ang lalaki. Ang lokasyon ay sa isang liblib na barangay, mga 70 kilometro mula rito. Tumango si Maya. Sa kasalukuyan, ang ari-arian ay nakapangalan pa rin kay Ginoong Jose. Kailangan mong gawin ang proseso para mailipat ito sa pangalan mo. Tiningnan ni Maya ang folder. May halaga po ba ang lupa? Bahagyang kumunot ang noon ng lalaki. Sa totoo lang, malayo ang lugar na yun. Kakaunti ang nakatira at matagal nang abandonado ang lupa. Huminto siya sandali bago nagsalita ng diretso. Kung pag-uusapan ang market value, hindi ito mataas. Mahinang ngumiti si Maya. Isang mapait na ngiti. Naintindihan ko po. Matapos ang mga paunang papeles, umalis si Maya sa opisina. Tumayo siya sa labas. Pinapanood ang mga sasakyang dumadaan. Hawak niya ang isang folder ng mga papel. Patunay na mayroon siyang isang pirasong lupa. Isang bagay na pag-aari niya. Ngunit ang pakiramdam ay hindi tulad ng inaasahan niya. Walang saya, kundi isa na namang uri ng kawalan. Pumasok si Maya sa isang maliit na tindahan sa gilid ng daan. Isang matandang babae ang nagtitinda. Anong sayo, Hiya? Isang basong tubig lang po. Umupo si Maya. Ipinatong ang folder sa mesa. Sinulyapan ng babae ang mga papel. Ano yan? Nag-atubili si Maya. Lupa po. Saan? Binasa ni Maya ang address. Kumunot ang noo ng babae. Doon. Sa lugar na yon. Tiningnan siya ni Maya. Bakit po? Umiling ang babae. Matagal nang abandonado ang lupang yan. Dati may nakatira pero umalis din lahat. Nanahimik si Maya. Mahirap ang daan papasok. Kulang sa kuryente at tubig. Bihira ang gustong tumira doon. Tiningnan ni Maya ang baso ng tubig. Unti-unting natutunaw ang yelo. Wala po bang bumibili? Mahinang tumawa ang babae. Gusto mo bang ibenta? Umiling si Maya. Hindi ko pa po alam. Puntahan mo muna, sabi ng babae. Malay mo para sa'yo pala ang lugar na yun. Sa daan pa uwi. Hindi nagsalita si Maya. Nakaupo siya sa bus. Nakatingin sa labas. Ang tanawin ay dumadaan pa rin. Ngunit ngayon, may isa pang tanong sa kanyang isipan. Dapat ba akong pumunta? Isang abandonadong lupain. Isang lugar na walang may gusto. Isang lumang bahay. Walang stabiling kuryente. Walang malinis na tubig. Walang kakilala. Lahat ng iyon ay hindi magandang simula. Pero iyon lang ang nag-iisang bagay na pag-aari niya. Hinigpitan ni Maya ang hawak sa folder. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay ni Rina, inilapag niya ang kanyang backpack. Si Rina, nakarga ang anak, ay lumingon. Kumusta? Umupo si Maya. May lupa ako. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Talaga? Tumango si Maya. Isang pirasong lupa sa bundok. Nanahimik si Rina ng ilang segundo. May halaga ba? Mapait nang umiti si Maya. Walang may gusto. Kumunot ang noo ni Rina. Anong plano mo? Tiningnan ni Maya ang kanyang mga kamay. Siguro, pupuntahan ko. Tiningnan siya ni Rina. Sigurado ka? Hindi agad sumagot si Maya. Tiningnan niya ang natutulog na sanggol sa bisig ni Rina. Ang maliit na bahay. Ang pansamantalang buhay niya ngayon. At nagsalita. Wala na akong pwedeng mawala pa. Nang gabing iyon,
Nakahiga si Maya sa kutsyon, hindi agad nakatulog. Tumingin siya sa kisame. Ang mga iniisip niya ngayon ay mas malinaw. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pag-aatubili. Isang desisyon na lang ang natira. Pupunta ako. Hindi dahil naniniwala siyang maganda ang lugar na iyon. Hindi dahil umaasa siyang magbabago ang buhay niya, kundi dahil kahit papaano, iyon ay pag-aari niya. Kinabukasan, maagang gumising si Maya. Nagsimula siyang maghanda. Hindi marami, mga kailangan lang. Ilang damit, isang bote ng tubig, kaunting pera. Nakatayo si Rina sa pinto. Pinapanood siya. Aalis ka na talaga? Tumango si Maya. Oo. Nanahimik si Rina. Pagkatapos ay nagsalita. Kung hindi maging maayos, bumalik ka, ha? Ngumiti si Maya. Oo. Umalis ang bus. Nakaupo si Maya sa tabi ng bintana. Ngayon, wala na ang malabong pakiramdam tulad kahapon. Isang kakaibang kapanatagan ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang haharapin, kung ano ang itsura ng lugar, kung ano ang magiging kinabukasan. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang sumusulong siya. Ang kalsada ay unti-unting kumikitid. Bumabagal ang bus, dumadalang ang mga bahay, dumarami ang mga burol, at nawawala ang signal ng telepono. Tumingin si Maya sa labas. Isang kakaibang pakiramdam ang umusbong. Hindi takot, hindi rin pag-asa. Isang pakiramdam na may naghihintay sa kanya. Hindi niya alam na ang lupang sinasabi ng lahat na walang halaga ay nagtatago ng isang lihim. Isang lihim na nakabaon sa ilalim ng sahig. Naghihintay sa tamang taong makakahanap. Huminto ang bus sa isang maliit na sangandaan kung saan nagtatapos ang sementadong kalsada at nagsisimula ang daan ng lupa. Hanggang dito na lang po. Nasa barangay na kayo, sabi ng konduktor, nakaturo sa labas. Tumango si Maya, tumayo, at bumaba. Suot ang backpack. Sumara ang pinto ng bus, umugong ang makina, at unti-unting umalis. Nag-iwan ng manipis na alikabok sa hangin. Naging tahimik ang paligid. Sobrang tahimik na naririnig ni Maya ang hihip ng hangin sa mga puno sa malayo. Nakatayo siyang mag-isa sa sangandaan. Walang malinaw na karatula. Walang maraming tindahan. Tanging isang daan ng lupa na umaabot patungo sa mga luntiang burol. Lumingali nga si Maya. Sa kaliwa, may isang maliit na bahay na may nakasabit na karatula. Sari-sari store. Lumapit siya. Tumingala ang babaeng nagtitinda nang makita si Maya. Saan ka pupunta, hiya? Inilabas ni Maya ang telepono. Ipinakita ang address. Dito po. Pinaning kita ng babae ang mga mata. Ah, sa lupa ni Mang Jose. Natigilan si Maya. Opo, kilala niyo po. Tumango ang babae. Oo naman. Sino ba namang hindi nakakakilala sa kanya rito? May naramdaman si Maya na kakaiba. May nakatira pa po ba doon? Umiling ang babae. Matagal nang walang nakatira. Dati, madalas pa siyang pumunta-punta. Pero nung tumanda na, hindi na rin. Nanahimik si Maya. Mag-isa ka lang. Opo. Tiningnan siya ng babae sandali. Medyo mahirap ang daan papasok. Mula rito. Lalakarin mo pa ng mga 2 kilometro. Kakanan ka. Tapos diretso lang. Pag nakita mo yung malaking puno ng mangga, nandoon na yun. Tumango si Maya. Salamat po! Sumigaw ang babae habang paalis si Maya. Kung hindi maging maayos, bumalik ka rito, Hicha. Lumingon si Maya at bahagyang ngumiti. Opo, ang daan ng lupa ay mas bako-bako kaysa inaasahan niya. Bawat hakbang ay nagdaragdag ng putik sa kanyang tsinelas. Pabigat ng pabigat. Hindi umuulan, pero basa pa rin ang lupa. Marahil dahil sa mga nakaraang ulan. Sa magkabilang gilid ay matataas na damo. Paminsan-minsan ay may maliliit na bukirin, pero walang tao. Mabagal ang lakad ni Maya.
Hindi dahil pagod, kundi dahil gusto niyang pagmasdan ang lahat. Ibang-iba rito kumpara sa lugar na kinalakihan niya. Walang ingay, walang siksikan, hangin, puno, at katahimikan lang. Pagkalipas ng halos kalahating oras, nakita niya ang malaking puno ng mangga. Nag-iisa ito, malawak ang sanga, parang isang palatandaan sa gitna ng kawalan. Huminto si Maya, lumingon. Sa kanan, pagkatapos ng isang maliit na daanan, may isang bahay. Pumasok siya. Ang bahay ay lumitaw sa kanyang harapan. Maliit, luma. Ang bubong na yero ay kinakalawang na. At may ilang butas. Ang mga dingding na kahoy ay kulay abo. At may mga bahaging natutuklap. Bahagyang nakabukas ang pinto sa harap. Puno ng damo ang bakuran. Nanatiling nakatayo si Maya. Walang sinabi. Walang ipinakitang emosyon. Tumingin lang. Ito ang lugar kung saan siya titira. Humakbang siya ng ilang beses. Ang tunog ng tuyong damo ay kumakaluskos sa ilalim ng kanyang mga paa. Walang senyales ng tao. Walang ingay. Hangin lang. Tinulak ni Maya ang pinto. Isang mahabang kriik ang tunog nito. Madilim sa loob. Tumayo siya sa may pinto para masanay ang kanyang mga mata sa mahinang liwanag. Dahan-dahang lumitaw ang espasyo. Isang maliit na silid. Isang mesang kahoy. Isang kama. Isang sulok para sa kusina. Lahat ay nababalutan ng manipis na alikabok. Walang espesyal. Walang mahalaga. Pumasok si Maya. Ang hangin sa loob ay amoy luma. Amoy kahoy, alikabok, at kaunting amag. Inilapag niya ang backpack. Umikot. Hinawakan niya ang mesa. Nag-iwan ng marka ang kanyang daliri sa alikabok. Binuksan niya ang bintana. Pumasok ang liwanag. Medyo lumiwanag ang espasyo, pero blanko pa rin. Tumayo si Maya sa gitna ng silid. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Hindi bigo. Hindi masaya. Pagtanggap lang. Kahit papaano, may matutuluyan ako, sabi niya sa sarili. Pagsapit ng hapon, nagsimula siyang maglinis. Kumuha siya ng basahan, pinunasan ang mesa, winalis ang sahig. Binuksan lahat ng bintana para pumasok ang hangin. Tumutulo ang pawis sa kanyang likod, pero hindi siya huminto. Kailangan niyang may gawin, kahit ano, para hindi masyadong mag-isip. Pagsapit ng dilim, mas malinis na ang bahay. Hindi perpekto, pero sapat na para tirhan. Umupo si Maya sa kama, huminga ng malalim. Sa labas, unti-unting nawawala ang liwanag. Walang ilaw sa poste, walang ingay ng sasakyan. Tanging tunog ng mga kuliglig. Kinuha niya ang telepono. Mahina at paputol-putol ang signal. Nag-text siya kay Rina. Nakarating na ako. Maya-maya pa, nasend din ang text. Walang agarang sagot. Dumilim na ng tuluyan. Binuksan ni Maya ang flashlight ng kanyang telepono. Hindi sapat ang liwanag para sa buong kwarto. Nakakita siya ng isang lumang bumbilya na nakasabit. Sinubukan niyang buksan ang switch. Umilaw ito. Mahina. Pero sapat na. Nakahinga siya ng maluwag. May kuryente pa. Humiga siya ng hindi nagpapalit ng damit. Nakatingin lang sa kisame. Mga bitak na gumagapang, isang butiki na dumaan. Lahat ay banyaga, ngunit tahimik. Mabagal ang paglipas ng unang gabi. Hindi agad nakatulog si Maya. Pinakinggan niya ang hihip ng hangin, ang mga kuliglig, ang kaluskos ng mga dahon. At pagkatapos, isang ibang tunog. Kalabog ka. Minulat ni Maya ang kanyang mga mata at bumangon. Lumingon siya. Wala. Katahimikan. Humiga siya ulit. Maya-maya. Kalabog. Mas malinaw ngayon. Bumangon si Maya. Bumibilis ang tibok ng puso. Ang tunog ay parang nanggagaling sa loob ng bahay. Kinuha niya ang telepono. Tinutok ang flashlight sa paligid. Wala. Bumaba siya sa kama. Dahan-dahan. Maingat ang bawat hakbang. Huminto siya sa gitna ng silid. Nakinig. Walang tunog.
Katahimikan lang. Tumayo siya roon sandali bago bumuntong hininga. Guni-guni ko lang siguro, sabi niya sa sarili. Bumalik siya sa kama at humiga, pero ngayon, hindi na siya makatulog. Tumingin siya sa sahig. Hindi niya alam kung bakit, pero may pakiramdam siyang mayroong kung ano sa ilalim nito. Sa labas, lumakas ang hihip ng hangin. Bahagyang umuugong ang pinto. Kumikindat ang ilaw. Ipinikit ni Maya ang mga mata, pilit na matulog. Hindi niya alam na ang tunog na iyon ay hindi guni-guni. At ang bagay na nasa ilalim ng sahig ay matagal nang naroon. Naghihintay sa isang taong sapat ang kuryosidad para hanapin ito. Kinabukasan, nagising si Maya nang tumama sa kanyang mukha ang sikat ng araw mula sa siwang ng bintana. Hindi niya matandaan kung anong oras siya nakatulog. Ang alam lang niya, matagal siyang nakahiga kagabi. Nakikinig, nagmamasid, naghihintay. Pero pagkatapos ng mga kakaibang tunog, bumalik ang lahat sa katahimikan. Sobrang tahimik na nagsimula siyang magtanong sa sarili kung nag-i-imagine lang ba siya. Bumangon si Maya. Ang silid ay malinaw sa liwanag ng araw. Normal ang lahat, walang anumang kakaiba. Bumaba siya sa kama. Ang sahig ay matigas at malamig. Walang pinagbago. Tiningnan niya ulit ang sahig. Wala. Bumuntong hininga siya. Nag-iisip lang siguro ako ng sobra. Matapos, maghilamos gamit ang dala niyang tubig. Lumabas si Maya. Mas presko ang hangin sa umaga. Ang banayad na hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at tuyong dahon. Tumayo siya sa harap ng bakuran, tiningnan ang paligid. Sa araw, hindi nakakatakot ang lugar tulad ng sa gabi. Pero malungkot pa rin. Nagpasya siyang maglakad-lakad. Kailangan niyang intindihin ang lugar na ito kung mananatili siya. Sa likod ng bahay ay isang malawak na lupain. Mataas hanggang tuhod ang damo. Sa malayo, may mga tuyong puno. Marahil ay dating bukirin. Ngayon, abandonado na. Naglakad si Maya. Basa sa hamog ang damo. Bawat hakbang ay may kaluskos. Dahan-dahan siyang naglakad. Nagmamasid. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang balon na gawa sa batong nababalutan ng lumot. Lumapit siya. Sumilip. May tubig pa. Hindi marami. Pero sapat para sa pansamantalang gamit. Bahagya siyang ngumiti. Kahit papaano, hindi niya kailangang manghingi ng tubig. Bumalik si Maya sa bahay at nagpatuloy sa paglilinis. Pinunasan niya ang sahig. Winalis ulit ang bawat sulok. Binuksan pa ang mga bintana para pumasok ang hangin. Unti-unting lumiwanag at naging mas komportable ang bahay. Pagsapit ng tanghali, nagsimula siyang mapagod. Umupo siya sa hagdan at kumain ng dala niyang tinapay. Tumingin siya sa malayo. Walang tao. Walang boses ng tao. Hangin lang at isang mahabang katahimikan. Pagsapit ng hapon, sinubukan niyang maglakad ng mas malayo sa daan ng lupa. Ilang sandali. Nakakita siya ng isa pang bahay. Maliit, pero may senyales ng tao. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa beranda. Huminto si Maya. Magandang hapon po. Tumingala ang lalaki. Magandang hapon din. Ikaw ba yung... Opo. Ako po yung bagong dating sa lupa ni Mang Jose. Dahan-dahang tumango ang lalaki. Ah, apo ka pala niya. Bahagyang nagulat si Maya. Kilala niyo po ang lolo ko? Oo naman, sabi ng lalaki. Madalas pa siyang pumunta rito dati. Pero nitong mga huling taon, bihira na. Umupo si Maya sa mas mababang baitang. May nakatira po ba dun dati? Tumingin ang lalaki sa malayo. Meron, pero matagal na yun. Pagkatapos, wala nang tumira. Bakit po? Hindi agad sumagot ang lalaki. Itinaas lang niya ang tasa ng tsaa, uminom, at nagsalita. Hindi para sa lahat ang lugar na yun. Bahagyang kumunot ang noo ni Maya. Paano pong hindi para sa lahat?
Tiningnan siya ng lalaki. Ang mga mata nito'y hindi nakakatakot, pero mayroong hindi malinaw. Manatili ka ng ilang araw, maiintindihan mo. Nanahimik si Maya. Nang tumayo siya para magpaalam, tinawag siya ng lalaki. Hiha, lumingon siya. Sa gabi, kung may marinig ka man, huwag mo na lang pansinin. Natigilan si Maya. Opo, umiling ang lalaki. Wala yun. Habang pabalik, hindi nagsalita si Maya. Ang mga salitang iyon, bagamat hindi malinaw, ay nagpaalala sa kanya ng nangyari kagabi. Kalabog, ang tunog na iyon. Pagsapit ng gabi, nakauwi na si Maya. Isinara niya ang pinto at ikinandado. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ugali. Nagluto siya ng instant noodles. Mabilis na kumain. Hindi masarap, pero sapat na. Unti-unting dumilim. Walang malakas na ilaw, tanging ang mahinang bumbilya. Umupo si Maya sa kama. Walang ginagawa, naghihintay lang. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero alam niyang hindi magiging tulad ng kagabi ang gabing ito. Nagsimula ang tunog ng mga kuliglig. Humihip ang hangin sa siwang ng pinto. Bahagyang umuuga ang ilaw. Pinatay ni Maya ang ilaw. Iniwan lang ang flashlight ng telepono. Gusto niyang makinig ng mabuti. 1 minuto. Walang nangyari. 2 minuto. 5 minuto. 10 minuto. At pagkatapos, kalabog. Minulat ni Maya ang mga mata. Bumibilis ang tibok ng puso. Mas malinaw ngayon. Hindi guni-guni. Hindi hangin. Ang tunog ay nanggagaling sa ilalim. Bumangon siya. Hindi nagmamadali. Hindi natataranta. Nag-focus lang. Kalabog. Isa pa. Ibinaba niya ang kanyang mga paa sa sahig. Dahan-dahang humakbang. Tumayo si Maya sa gitna ng silid. Nakatingin sa lumang sahig na kahoy. May mga bahaging kupas na. Humakbang siya. Kriik. Tunog ng sahig. Normal. Humakbang siya ulit. Kalabog. Ang tunog ay lumabas mula mismo sa ilalim ng kanyang paa. Huminto siya. Hindi gumalaw. Yumuko siya. Ipinatong ang kamay sa sahig. Walang pagyanig. Walang paggalaw. Marahan siyang kumatok. Tok. Ang tunog na bumalik ay hungkag. Kumunot ang noo ni Maya. Inilipat niya ang kamay. Kumatok sa ibang bahagi. Tok. Tok. May bahaging buo ang tunog. At may bahaging hungkag. Isang maliit na lugar na iba. Nanatiling nakatayo si Maya. Nakatingin sa sahig. Isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi takot, kundi kuryosidad. Bumalik siya sa kama. Umupo. Pero hindi humiga. Sa kanyang isipan ngayon, hindi na, dapat ba akong manatili, ang tanong, kundi, ano ang nasa ilalim? Tumingin si Maya sa orasan. Halos hating gabi na. Tumayo siya, kinuha ang flashlight, at bumalik sa lugar na iyon. Itinutok niya ang ilaw sa sahig. Mga gasgas, mga siwang ng kahoy. Walang espesyal, pero alam niyang may mali. Hinawakan niya ang isang tabla. Bahagyang gumagalaw. Hindi kasing tigas ng iba. Sinubukan niyang iangat. Hindi kaya. Ginamit niya ang kanyang kuko para sungkitin. Isang maliit na siwang ang lumitaw. Huminto si Maya. Bumibilis ang tibok ng puso. Sumilip siya sa siwang. Madilim sa ilalim. Walang makita. Lumunok si Maya. Hindi niya itinuloy ang pagbukas. Tumayo siya at umatras. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang kapag binuksan niya ito, hindi na magiging pareho ang lahat. Bumalik siya sa kama at umupo. Nakatitig sa lugar na iyon sa dilim. Isang malinaw na isipan ang nabuo. Bukas. Bubuksan ko ito. At hindi niya alam na sa ilalim ng sahig na iyon, hindi lang isang espasyo ang naroon, kundi isang lihim na matagal nang nakabaon. Naghihintay sa tamang taong maglakas loob na buksan ito. Ay,
Halos hindi nakatulog si Maya ng gabing iyon. Nakahiga siyang nakatagilid, dilat ang mga mata, nakatingin sa direksyon ng tabla ng kahoy sa dilim. Matagal nang patay ang flashlight. Pero ang lokasyon nito ay malinaw pa ring nakatatak sa kanyang isipan. Parang isang malaking tuldok sa sahig. May mga pagkakataong tinanong niya ang sarili kung nag-o-overthink lang ba siya. Baka isa lang itong nabubulok na kahoy o isang bahagi ng sahig na hindi maayos ang pagkakagawa. Pero iba ang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi ito takot, kundi isang bagay na malapit sa kutob. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising. Hindi kailangan ng alarm, hindi kailangan ng ingay. Nagising siya ng kusa na para bang alam ng katawan niyang iba ang araw na ito. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa silid. Ginawang mas malinaw ang lahat. Ang tabla ng kahoy ay naroon pa rin. Normal, tahimik. Ngunit hindi na invisible tulad ng dati. Bumangon si Maya, hindi nagmamadali. Lumabas siya para maghilamos, huminga ng malamig na hangin. Pero ang isip niya ay nasa loob pa rin ng silid, sa lugar na iyon. Bumalik siya sa loob, tumayo sa harap ng tabla. Yumuko siya, ipinatong ang kamay, malamig at magaspang. Ginamit niya ang kanyang kuko para hanapin ang maliit na siwang na ginawa niya kagabi. Napakanipis, pero sapat para makapitan. Tumayo si Maya at naghanap sa paligid ng bahay ng pwedeng gamitin. Nakakita siya ng isang lumang bareta sa sulok ng kusina. Marahil ay ginagamit dati sa panggatong. Kinuha niya ito at bumalik. Ipinasok niya ang dulo ng bareta sa siwang at diniinan. Sa una, walang nangyari. Iniba niya ang anggulo. Diniinan ng mas malakas. Kriik. Isang maliit na tunog. Bahagyang gumalaw ang tabla. Huminto si Maya. Bumibilis ang tibok ng puso. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Klang. Isang sulok ng tabla ang umangat. Isang madilim na espasyo ang lumitaw sa ilalim. Hindi malalim, pero sapat para malaman na hindi ito lupa. Binitiwan ni Maya ang bareta. Umupo siya at ginamit ang mga kamay para iangat ang tabla. Mas mabigat kaysa inaasahan niya. Kinailangan niyang gamitin ang dalawang kamay. Nang tuluyan ng maangat ang tabla, isang malamig at tuyong hangin ang huminga mula sa ilalim. Hindi amoy amag, hindi amoy bulok, kundi amoy ng isang bagay na matagal nang nakatago. Yumuko si Maya, itinutok ang flashlight. Ang ilaw ay tumama sa isang hagdanang gawa sa kahoy na pababa. Nanatiling nakatayo si Maya. Walang sinabi, hindi gumalaw. Hindi niya inakalang ganito. Hindi isang maliit na butas, hindi isang lungga, kundi isang espasyo na sadyang ginawa. Lumunok si Maya. Tumayo siya, umikot, at bumalik. Hindi siya nagmadaling bumaba. Kailangan niyang makasiguro. Kinuha niya ang telepono, baterya, 60%. Sapat na. Nilakasan niya ang flashlight at itinutok sa ibaba. Ang hagdanan ay hindi gaanong mahaba. Mga 5 hanggang 6 na baitang. Sa ibaba, isang madilim na espasyo. Inilagay ni Maya ang kanyang paa sa unang baitang, dahan-dahan, maingat. Kriik. Bahagyang umugong ang hagdan pero hindi nabali. Bumaba pa siya. 1, 2. Mas lumamig ang hangin, mas tumahimik. Nang tumapak ang kanyang mga paa sa lupa, huminto siya. Ang espasyo sa ibaba ay hindi maliit, mga ilang metro kwadrado. Mababa ang kisame, kaunti lang ang agwat sa ulo niya. Ang mga pader ay siksik na lupa, pero matibay, hindi basa. Inikot niya ang flashlight. Sa isang gilid, may isang hilera ng mga estanteng kahoy. Sa mga estante, maayos na nakasalansan ang mga notebook. Marami, napakarami. Lumapit si Maya. Hinawakan ang isang notebook. Manipis ang alikabok. Hindi kasing luma ng inaasahan niya. Binuksan niya ito. Sa unang pahina, sulat kamay, pantay, at maingat ang mga letra. Jose! Natigilan si Maya. Lolo. Binuklat niya ang ilang pahina, mga petsa,
mga tala. Hindi ito isang personal na diary, kundi isang talaan ng lahat. Panahon, trabaho, lupa. Isinara ni Maya ang notebook at ibinaba. Nagpatuloy siya sa pagtingin. Sa kabilang sulok, isang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, pera. Mga bungkos ng pera na tinalian. Luma pero malinis. Natulala si Maya. Hindi niya binilang, hindi na kailangan. Alam niyang hindi ito maliit na halaga. Isinara niya ang kahon. Sa ilalim ng estante, isang plastic bag. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, mga dokumento. Kinuha niya ang bawat isa. Mga titulo ng lupa. Pangalan ng may-ari, Jose. Maraming piraso ng lupa, hindi lang isa. Umupo si Maya mismo sa sahig. Binuklat niya ang bawat papel. Binasa lahat. Hindi pinalampas ang kahit ano. Dumadagundong ang puso niya. Ganoon karami ang lupa ni Lolo. Hindi niya kailanman nalaman. Hindi kailanman nabanggit ng kanyang ama. Walang nagsabi. Nagpatuloy si Maya sa paghahanap. Isang sobre. Nakasulat dito ang pangalan niya. Maya. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kamay. Binuksan niya. Sa loob, isang sulat. Sulat kamay, parehong letra. Nagsimula siyang magbasa. Maya, kung nababasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin, nahanap mo ang lugar na ito. Hindi ko alam kung buhay pa ako sa mga oras na yan. Pero naniwala akong mahahanap mo ito. Huminto si Maya. Huminga ng malalim. Nagpatuloy siya. Hindi ko sinabi kaninuman ang tungkol sa mga bagay na ito. Dahil may mga taong hindi karapat dapat malaman. Alam kong may gustong kumuha ng lupa. Gustong kunin ang mga naipundar ko. Pero hindi ko ibinigay. Hindi dahil sa nagdadamot ako, kundi dahil alam ko kung sino ang karapat-dapat. Hinigpitan ni Maya ang hawak sa sulat. Hindi marami ang pag-aari mo, pero mayroon kang isang bagay. Hindi ka sumusuko. Nakita ko, yan sa'yo mula pa noong bata ka. Yumuko si Maya. Ang mga bagay dito sa ilalim ay hindi para yumaman ka, kundi para magkaroon ka ng pagkakataon. Ang natitira, nasa sayo na. Binasa ni Maya hanggang dulo. Hindi mahaba, hindi mabulaklak, pero sapat na. Umupo siya roon, hindi nagsasalita. Unti-unting luminaw ang lahat. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang paghahanda. Sa loob ng maraming taon, tahimik, maingat, para lang makarating sa kanyang mga kamay. Muli siyang tumingin sa paligid. Ang silong na ito ay hindi isang bodega, kundi isang taguan ng tiwala. Tumayo siya, dala ang sulat, at umakyat sa bawat baitang. Ang liwanag mula sa itaas ay tumama sa kanya. Paglabas niya mula sa silong, hindi na siya ang dating Maya. Hindi na ang taong pinalayas. Hindi na ang taong walang-wala, kundi ang taong may isang pagkakataon. Tumayo si Maya sa gitna ng silid. Tiningnan ang tabla at isinara ito. Hindi para itago, kundi para ingatan. Umupo siya sa kama. Tiningnan ulit ang sulat. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming araw, ngumiti siya. Ngunit hindi niya alam na ang mga bagay na natagpuan niya ay hindi lang magpapabago sa kanyang buhay, kundi magiging dahilan din para mapansin siya ng iba. Nang umagang iyon, maagang gumising si Maya. Hindi dahil sa ugali, kundi dahil hindi na siya makatulog pa. Ang lahat ng natuklasan niya kagabi ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Bawat notebook, bawat papel, bawat salita sa sulat. Nakaupo siya sa kama, nakasandal sa pader, nakatingin sa sahig. Ang tabla ng kahoy ay naroon pa rin, na parang hindi kailanman nabuksan. Pero alam ni Maya, nag-iba na ang lahat. Tumayo siya at lumabas. Malamig pa rin ang hangin sa umaga, pero ngayon, mas ramdam niya ito.
Wala na ang pakiramdam na naliligaw tulad noong unang araw. Sa halip, isang malinaw na pokus. Naghilamos si Maya, uminom ng tubig, at bumalik sa loob. Binuksan niya ulit ang tabla, pero ngayon, hindi na siya bumaba. Tiningnan lang niya. Ang mga bagay sa ilalim ay pagkakataon, pero responsibilidad din. Isinara niya ito. Umupo sa mesa, kinuha ang telepono. Mahina ang signal, pero meron. Hinanap niya ang numero ng isang abogado. Isang pangalan na ibinigay sa kanya sa opisina ng notaryo. Tumawag siya. Hello? Isang malinaw na boses ng babae. Hello po. Ako po si Maya. Meron po akong kaso ng pamana na gusto ko sanang ikonsulta. Sige, ano yon? Tiningnan ni Maya ang mga papel. Mayroon po akong huling habilin at mga titulo ng lupa. Pero hindi pa po na ililipat sa pangalan ko. May away ba? Nag-atubili si Maya. Sa ngayon po, wala pa. Kung ganoon, dalhin mo ang mga dokumento sa opisina para matingnan ko at mabigyan ka ng gabay. Tumango si Maya. Sige po. Natapos ang tawag. Nakahinga si Maya ng maluwag. Nagsisimula ng magkaroon ng direksyon ang lahat. Ngunit hindi niya alam. Sa parehong oras, sa ibang lugar. Anong sabi mo? Matalas na tanong ni Elena. Ang lalaki sa kabilang linya ay nagsalita ng mahina. Pumunta raw sa munisipyo yung bata para ayusin ang mga papeles. Nanahimik si Elena ng isang segundo. Sigurado ka? Sigurado. May nakakita. Ibinaba niya ang telepono. Nag-iba ang kanyang mga mata. Hindi na malamig tulad ng dati, kundi puno ng kalkulasyon. Hindi ito pwedeng pabayaan. Pagsapit ng tanghali, naghahanda si Maya na bumaba ulit sa bayan. Inayos niya ang mga papeles, itinago ng mabuti. Hindi niya dinala lahat, bahagi lang. Paglabas niya sa bakuran, may umugong na sasakyan. Isang pickup truck ang huminto sa harap ng gate. Natigilan si Maya. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Elena, kasunod ang isang binatang lalaki. Tiningnan sila ni Maya. Hindi nagulat, pero hindi rin komportable. Lumapit si Elena. Walang bate, walang tanong. Ang bilis mo! Nanahimik si Maya. Kakaalis mo lang sa bahay. Nakahanap ka na agad ng ibang lugar. Tiningnan siya ng diretso ni Maya. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Mahinang ngumisi si Elena. Huwag kang magmadali. Pumasok ito sa bakuran. Lumingalinga. Talagang walang may gusto sa lugar na to. Sumunod din ang lalaki sa likod niya. Tinitingnan ang paligid. Walang imik. Nanatiling nakatayo si Maya. Ano po ang gusto nyo? Lumingon si Elena. Alam mo kung ano ang gusto ko. Hindi sumagot si Maya. Lumapit pa si Elena. Ibinaba ang boses. Ang mga papeles na hawak mo. Kinuyom ni Maya ang kamao. Wala akong obligasyong ibigay sa inyo. Tumawa si Elena. Sa tingin mo, mapapanatili mo yan? Tumingin ng diretso si Maya. Ito ay legal na pag-aari ko. Nagsalita ang lalaki sa likod. Naiintindihan mo ba ang batas? Hindi lumingon si Maya. Sapat para malaman kung sino ang tama. Nanahimik si Elena ng isang segundo at nagsalita. Sa tingin mo ba ganoon kasimple ang lahat? Nagpatuloy ito. Alam mo bang kung mayroong maghahain ng kaso, wala kang magagawa? Kumunot ang noo ni Maya. Isang petisyon lang. Patuloy ni Elena. At pansamantalang ipapatigil ang lahat ng transaksyon sa ari-arian. Hindi mo maibebenta. Hindi mo maililipat sa pangalan mo. Wala kang magagawa. Isang sandali ng katahimikan. Humihip ang hangin. Tiningnan ni Maya si Elena. Ano po ang gusto ninyo? Ngumiti si Elena. Ibenta mo sa akin. Nagulat si Maya. Sa tamang presyo. Umiling si Maya. Hindi ko ibebenta. Bumuntong hininga si Elena. Dapat mong pag-isipan. Tumingin ng diretso si Maya.
Napag-isipan ko na. Isang mahabang katahimikan. Lumapit ang lalaki sa likod. Hindi mo naiintindihan. Lumingon si Maya. Kayo rin, hindi nyo naiintindihan. Naging tensyonado ang hangin. Tumalikod si Elena. Sige. Naglakad ito pabalik sa sasakyan. Ingatan mo. Lumingon ito kay Maya. Pero huwag mo akong sisisihin. Sumara ang pinto ng sasakyan. Umalis ito. Nag-iwan ng alikabok. Nanatiling nakatayo si Maya. Hindi hinabol. Walang idinagdag. Nakatayo lang. Bumibilis ang tibok ng puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naiintindihan niya. Nagsimula na ang lahat. Nang hapong iyon, pumunta si Maya sa bayan. Dala ang mga papeles. Tiningnan ito ng abogado at tumango. Medyo matibay ang kaso mo. Nakahinga ng maluwag si Maya. Ngunit tumingala ang abogado. May posibilidad na magkaroon ng away. Tumango si Maya. Alam ko po. Handa po ako. Kinuyom ni Maya ang kamao. Hindi po ako susuko. Tiningnan siya ng abogado. Kung ganoon, lalabanan natin hanggang dulo. Tumango si Maya. Ngayon, wala nang pag-aalinlangan. Pag-alis niya sa opisina, nagsisimula ng dumilim. Tumayo siya sa labas. Tumingin sa langit. Isang malinaw na pakiramdam. Hindi na siya ang taong itinulak palayo, kundi ang taong naninindigan. Pero alam din niya, mula ngayon, hindi na magiging madali ang lahat. 4 na araw matapos umalis si Elena, dumating ang unang sulat mula sa kabilang panig. Isang lalaking nakaputing polo, may dalang bag, at sakay ng motorsiklo ang huminto sa harap ng gate. Pumasok ito, at iniabot kay Maya ang isang sobre na may pulang selyo. Galing sa korte ng munisipyo. Kinuha niya ito. Pakipirmahan po. Pumirma siya. Hindi nanginginig ang kamay. Ngunit nang buksan niya ang sobre, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Petition for Temporary Restraining Order. Maikli lang ang nilalaman. Ang nagrereklamo, si Ginang Elena Cruz, ay hinihiling sa korte na pansamantalang ipatigil ang lahat ng transaksyon na may kinalaman sa mga lupang nakapangalan kay Ginoong Jose sa dahilang may pagdududa kung nasa tamang pag-iisip pa ang nagpamana noong ginawa ang huling habilin. Dahan-dahang binasa ni Maya ang bawat salita. Hindi na nasa tamang pag-iisip. Inulit niya ito sa kanyang isipan. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil inaasahan na niya ito. Nang hapong iyon, bumalik si Maya sa bayan. Nakaupo sa harap ng abogado. Ipinatong niya ang mga papel sa mesa. Naghain na po sila ng kaso. Kinuha ito ng abogado, binasa, at nanahimik. Malamang, ipapatigil muna ng korte ang mga transaksyon habang dinidinig ang kaso. Tumango si Maya. Naintindihan ko po, pero hindi pa rin po nawawala ang karapatan ko, di ba? Pansamantala lang na hindi mo magagalaw ang ari-arian, sabi ng abogado. Tiningnan ni Maya ang kanyang mga kamay. Gaano po katagal? Mahirap sabihin. Baka ilang buwan. Isang sandali ng katahimikan. Huminga ng malalim si Maya. Ano po ang kailangan kong gawin? Tiningnan siya ng abogado. Maghanap ng ebidensya. Anong ebidensya po? Patunay na nasa tamang pag-iisip ang lolo mo noong ginawa niya ang huling habilin. Nanahimik si Maya. Mayroon bang malapit sa kanya na nakakasalamuhan niya? Nag-isip si Maya. Isang malabong imahe ang lumitaw. Isang tao. Ang matandang lalaki. Meron po. Kung ganoon, doon tayo magsimula. Kinabukasan, bumalik si Maya sa lumang daan. Sa maliit na bahay kung saan nakatira ang matandang lalaki. Nandoon pa rin siya. Sa upuang kahoy. May hawak na tasa ng tsaa. Lumapit si Maya. Magandang umaga po. Tumango ang lalaki. Nagkita na naman tayo. Umupo si Maya.
Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa lolo ko. Tiningnan siya ng lalaki, walang imik. Alam niyo po ba kung nasa tamang pag-iisip pa siya nitong mga huling taon niya? Isang sandali ng katahimikan. Humihip ang hangin. Ibinaba ng lalaki ang tasa. Bakit mo na itanong yan? Hindi naglihim si Maya. May nagsasabing hindi na raw po siya matino nang gawin niya ang mga papeles. Mahinang ngumisi ang lalaki. Sino ang nagsabi niyan? Hindi sumagot si Maya. Hindi na rin nagtanong ang lalaki. Si Joses, tumingin ito sa malayo. Mas matino pa siya sa maraming tao. Kinuyom ni Maya ang kamao. Pwede po ba kayong tumestigo? Nanahimik ang lalaki. Hindi simple ang bagay na yan. Tumango si Maya. Alam ko po, pero kung walang magsasalita, huminto siya. Mawawala po ang lahat. Mas matagal siyang tiningnan ng lalaki bago bumuntong hininga. Kamukha mo siya. Natigilan si Maya. Matigas ang ulo. Hindi ngumiti si Maya. Ayoko lang pong mawala ang para sa akin. Tumango ang lalaki. Sige. Tumingala si Maya. Sasama po kayo sa akin. 3 linggo ang lumipas. Ang pagdinig sa korte ng munisipyo. Hindi pa ito ang formal na paglilitis. Isang paghaharap lang. Pero sapat para magpasya sa unang hakbang. Nakaupo si Maya. Sa isang panig, katabi ang abogado. Sa tapat, si Elena. Ganoon pa rin. Bahagyang naka-makeup, malamig ang tingin. Nandoon din ang lalaking kasama niya noon. Tensyonado ang hangin. Pumasok ang hukom. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita ang abogado ni Elena. Naniniwala po kami, Your Honor, na sa panahon ng paggawa ng huling habilin, si Ginoong Jose ay wala na sa sapat na kakayahang mag-isip. Ang mga legal na salita ay malinaw na binigkas. Nakikinig si Maya, hindi kumukurap. Mayroon po kaming testigo na magpapatunay na may mga senyales na siya ng pagiging ulyanin at hindi na makontrol ang sarili. Kinuyom ni Maya ang kamao. Tumayo ang kanyang abogado. We object, Your Honor. Inilabas niya ang mga dokumento. Mayroon po kaming ebidensya na nagpapatunay na nasa tamang pag-iisip ang nagpamana. Tinawag si Mang Cardo. Dahan-dahan siyang lumakad, pero tiyak. Kilala niyo po ba si Ginoong Jose? Oo. Nakakasalamuhan niyo po ba siya sa mga huling taon niya? Oo. Ano po ang masasabi niyo sa kanyang kalagayan? Tumingin ng diretso si Mang Cardo. Matino siya. Isang sandali ng katahimikan. Naaalala niya ang bawat detalye. Kinukwenta ang bawat bagay. Walang senyalis ng pagkawala sa sarili. Sumingit ang abogado ng kabilang panig. Mayroon po ba kayong kaalaman sa medisina? Umiling si Mang Cardo. Wala. Kung ganoon, ang inyong opinyon ay walang basehang propesyonal. Hindi agad sumagot si Mang Cardo. Tumingin siya ng diretso. Hindi ako doktor, pero mahigit 20 taon ko siyang naging kapitbahay. Mas kilala ko siya kaysa sa mga taong ilang beses lang siyang nakita. Nanahimik ang lahat. Tiningnan ni Maya si Mang Cardo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Naglabas pa ng dokumento ang abogado ni Maya. Ito po ay mga sulat kamay na tala ni Ginoong Jose malapit sa petsa ng paggawa ng huling habilin. Ang sulat ay malinaw. Ang nilalaman ay lohikal. Walang senyales ng pagkawala ng kontrol sa pag-iisip. Tiningnan ito ng hukom. Walang sinabi. Bahagya lang tumango. Natapos ang pagdinig pagkatapos ng mahigit 1 oras. Walang agarang desisyon, pero alam ni Maya may nagbabago. 3 araw ang lumipas. Ipinadala ang resulta. Ang petisyon ni Elena ay ibinasura. Kulang sa basehan. Hindi ipinatigil ang mga transaksyon sa ari-arian. Nakatayo si Maya sa harap ng bahay, hawak ang papel. Hindi ngumingiti, hindi umiiyak. Nakatayo lang. Humihip ang hangin.
Tumingala siya sa langit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may naprotektahan siya. Hindi pera, hindi lupa, kundi karapatan. Pero naiintindihan din niya, simula pa lang ito. 2 taon ang lumipas. Ang umaga sa lupang iyon ay hindi na kasing tahimik. Noong unang araw na tumapak si Maya, ang tilaok ng manok ay umaalingaw-ngaw mula sa likod bahay. Ang tunog ng tubig ay tuloy-tuloy na dumadaloy mula sa bagong kabit na tubo patungo sa imbakan. Sa malayo, may mga boses ng taong nagtatawagan sa bukid. Nakatayo si Maya sa beranda. May hawak na mainit na tasa ng tsaa. Nakatingin sa lupain sa harap niya. Hindi na ito isang lugar ng matataas na damo. Sa halip, mga hanay ng gulay na nakatanim ng tuwid at luntiang-luntian. Sa malayo, isang bagong tayong kulungan kung saan ilang baka ang dahan-dahang kumakain ng damo. Humihip ang banayad na hangin. Dala ang amoy ng basang lupa at mga dahon. Huminga ng malalim si Maya. Ibinaba niya ang tasa at bumaba sa bakuran. Ate Maya! Sigaw ng isang babae. Lumingon si Maya. Si Ate Helen, ang nangangasiwa sa hardin, ay nakatayo sa dulo ng hanay ng mga gulay. Marami tayong ani ng pechay ngayon, ate. Ngumiti si Maya. Sige, mamaya. Titingnan ko. 2 taon. Hindi gaanong katagalan. Pero sapat para baguhin ang lugar na ito. Naaalala pa ni Maya ang unang araw. Ang lumang bahay, ang bulok na sahig, ang matataas na damo, ang paputol-putol na kuryente, ang walang malinis na tubig, ang walang katao-tao. Ngayon, naayos na ang bubong, pinatibay ang mga pader, may sistema na ng tubig mula sa balon, stabilisado na ang kuryente. May mga katulong na sa trabaho, may mga dumadaan, hindi mayaman, pero maayos. Naglakad si Maya papunta sa likod. Ang dating lumang balon ay isa ng sementadong balon na may takip. Sa tabi nito, isang tangke ng tubig. Yumuko siya, sumaluok ng tubig, at naghugas ng kamay. Malamig at malinaw. Naalala niya ang mga unang araw na kailangan niyang magdala ng bawat bote ng tubig. Tipirin ang bawat patak. Ang lahat ay hindi dumating agad, kundi unti-unti. Bumalik siya sa loob ng bahay. Ang silid kung nasaan ang tabla noon ay iba na. Mas matibay na ang sahig, pero ang lokasyon ay nandoon pa rin. Lumapit si Maya, umupo, at hinawakan ito. Hindi na niya binubuksan, hindi na kailangan. Ang mga kailangan niyang malaman, nalaman na niya. Ang mga kailangan niyang ingatan, naiingatan na niya. Tumayo si Maya at pumunta sa kabilang silid. Isang maliit na kwarto. Hindi tulugan, kundi isang silid aklatan. Mga estanteng kahoy ang nakahanay sa pader, puno ng mga luma at bagong libro na maayos na nakasalansan. Sa gitna, isang mahabang mesa, ilang upuan. Sa isang sulok, ilang bata ang nakaupo. Ate Maya! Isang batang babae ang tumakbo palapit. Nakatali ang buhok. Maningning ang mga mata. Ate, tapos ko na po itong basahin. Yumuko si Maya para kunin ang libro. Maganda ba? Opo, ang ganda po. Ngumiti si Maya. Sige, pumili ka ng bago. Tumakbo ang bata pabalik sa estante. Isang batang lalaki naman ang tumingala. Ate, paano po basahin to? Lumapit si Maya. Umupo sa tabi niya. Ang salitang yan ay binabasa na pagtitiyaga. Ano po ang pagtitiyaga? Tiningnan ni Maya ang bata sandali. Ito ay ang hindi pagsuko. Tumango ang bata. Gaya niyo po. Natigilan si Maya at ngumiti. Oo, gaya ko. Pagsapit ng hapon, nang lumubog na ang araw, nakatayo si Maya sa gilid ng bukid. Pinapanood ang mga baka na dahan-dahang bumabalik. Lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang tatabaan ng mga baka mo, Maya. Lumingon si Maya. Opo nga po.
Ang lupang to dati, walang nag-akalang mapapakinabangan pa. Tumango si Maya. Ako rin po, hindi ko inakala. Ngumiti ang lalaki. Iba na ngayon. Tumingin si Maya sa malayo. Unti-unti lang po. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Maya sa beranda. Walang ulan, puno ng bituin ang langit. Kinuha niya ulit ang lumang sulat. Pinasa ang mga pamilyar na salita. Ang natitira, nasa sayo na. Tiniklop niya ito at ipinatong sa tabi. 2 taon. Walang naging madali. May mga panahong gusto na niyang sumuko. May mga panahong parang imposible na. Pero nanatili siya. Hindi dahil mas malakas siya sa iba, kundi dahil wala na siyang ibang babalikan. At sa huli, ang lugar na ito, ang naging lugar kung saan siya kabilang. Isang banayad na hangin ang dumaan. Tiningnan ni Maya ang lupain sa harap niya. Hindi na isang abandonadong lupa, kundi isang lugar na may buhay, may tao, may tawanan, may kinabukasan. Naalala niya ang araw na nakatayo siya sa labas ng gate, sa ilalim ng ulan. Walang bahay, walang wala. Kung bumalik siya noon, marahil ay iba na ang lahat. Pero hindi niya ginawa. At iyon ang tamang desisyon. Isang maliit na yabag ang narinig niya sa likuran. Ate! Lumingon si Maya, ang batang babae kaninang hapon. Bakit? Paglaki ko po, pwede po ba akong maging tulad niyo? Maging ano? Tanong ni Maya. May bahay, may mga libro, tumutulong sa iba. Nanahimik si Maya at ngumiti. Oo naman, basta't huwag kang susuko. Tumango ang bata. Opo. Pinanood ni Maya ang bata. Isang magaan na pakiramdam. Hindi malaking kaligayahan, pero sapat na. Tumingala siya sa langit at bumulong ng napakahina. Lolo, nagtagumpay po ako. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Maya ang isang bagay. Ang araw na umalis siya sa lumang bahay ay hindi ang araw na nawala sa kanya ang lahat, kundi ang araw kung kailan nagsimula ang tunay niyang buhay. Kamusta po kayo dyan mga kaibigan? I-comment nyo naman kung taga saan kayo nanonood ngayon para mabati ko kayo. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayon? Nagustuhan nyo ba? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Saan man po kayo naroroon sa mundo, dalangin ko na lagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan, kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At kung kayo po ay may sariling kwento na nais ibahagi sa ating komunidad, huwag po kayong wag po na mag-atubiling akong malakas i-comment sa ibaba or i-message kami. Gusto naming marinig ang mga karanasan ninyo. Maraming salamat po.